Inaasahang maipapasa ngayong araw sa ikalawang pagbasa ang resolution of both houses number 7 na nag-aamyenda sa economic provisions ng saligang batas. Inaasahan rin ang pagpapatuloy ng plenary debates tungkol sa RBH 7. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Angelique, inaabangan na dito sa Kamara ang magiging pagpasa sa ikalawang pagbasa ng RBH 7 na siyang magbibigay daan sa economic charter change. Pero hanggang ngayon ay marami pa rin kumukwestiyon dito, kaya naman ang mga kongresista umalma. Mariing inalmahan ng mga kongresista ang bagong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na term extension lang umano ang dahilan kaya't isinusulong ng administrasyon ang charter change. Ayon kina House Assistant Majority Leader Paulo Ortega at Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, nasaksihan naman ng taong bayan ang kanilang mga deliberasyon sa Kamara at patunay ito na economic provisions lamang ng konstitusyon ang nais nilang maamyendahan. Kasabay niyan, si Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. muli namang binigyang diin ang kahalagahan ng economic tiyatsa sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Bilang mga mambabatas, ang mga hakbang anya sa pag-amyenda ng konstitusyon ang kanilang mahalagang ambag para tuluyang matamasa ng mga Pilipino ang benepisyo ng mga naikasang foreign investments ng administrasyon, gayon din ang mga maikakasapang FDI sa hinaharap. Mamaya nga inaabangan na rito sa Kamara ang magiging pagpapatuloy ng plenary debates ukol sa resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan sa economic tiyatsa. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara, bibigyan ng pagkakataon lahat ng kongresistang may katanungan para rin sa resolusyon. Paalala naman ni Congressman Dimaporo, bukod sa RBH 7 at RBH 6 ng dalawang kapulungan ng Kongreso, mayroon pang plebisito at sa huli, boses naman ng taong bayan ang mananaig ukol sa issue. If there will be a plebiscite, ultimately that will be the end game, the output of RBH 6 in the Senate and RBH 7. Then everything that's happening now is all premature. We will have our time as a people and as a nation to voice our personal opinion on the amendment to the Constitution in the form of a plebiscite. So lahat yan will come in due time. And that's the most important thing. And that's the beauty of where our President is leading us when it comes to charter change. Kami yung mag-decide. The Filipino will decide ultimately. We are just instruments, the House of Representatives and the Senate. Sayang po, tayo na ilang beses na sinasabi ng mga dating presidente, we are the next tiger of Asia. Nako, hanggang pusa na lang po tayo. So, pusa pa rin. Nandito na nga 110 million Filipinos sa Indonesia, 240 million Indonesian. 3:1 ang investment sa kanila. Mas mahirap ang ease of doing business sa Indonesia, pero ang dami-dami pumapasok. Bakit? Kasi palagi sila nagpapalit ng constitution kung ano ang nangyayari sa buong mundo. Angelique, maidagdag ko na lamang din, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na pumanaw na si Palawan 1st District Representative Edgardo Egay Salvame. Nagluluksa nga ngayon yung Kamara dahil sa kanyang pagpanaw at binalikan ni Speaker Romualdez yung talagang mga mahalagang ambag dito sa Kamara ni Congressman Salvame at sinabi niyang hindi lang basta katrabaho ang turing nila sa pumanaw na kongresista, kundi isa siyang kaibigan kaya't lubos nilang ipinagluluksa ang kanyang pagpanaw. Sa ngayon, Angelique, kumukuha pa tayo ng detalye kung ano yung kanyang ikinamatay, pero kinumpirma na rin ng kanyang opisina ito nga nangyaring pagpanaw ng kongresista. Angelique? Right. Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.